A blessed morning, everyone. Again, I'm Pastor Ramay and gusto ko po muli magbahagi ng salita ng Diyos na atin pong matatagpuan sa Book of Genesis chapter 23. Ayan, so talaga po nakakatuwang isipin na ang pagsama-sama nating pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos ay isa sa mga bagay na napakasarap gawin, no? Dahil hindi lang tayo natututo, salit tayo po ay napapalakas. Yan. At alam niyo po ba, yung chapter 23 ng Genesis ay isa sa mga chapter ng Bible na parang mag-iisip ka, ano ba yung matututunan ko dito, no? Sa chapter na to. Kasi parang sandwich siya, no? Sa gitna siya ng dalawang exciting na mga chapter ng Genesis. Kumbaga, kagaya ng chapter 22, kung saan makikita natin yung isa sa greatest story ng Bible, kung saan pinakita talaga at isinalarawan talaga, in-illustrate ni Abraham yung totoong pananampalataya. Doon din pinakita rin sa atin yung totoong kahulugan ng pagsamba, na ang pagsamba ay yung kakayanan at yung ating desisyong i-surrender or isuko yung mga bagay or taong mahalaga sa ating puso. Yun yung tunay na kahulugan ng pagsamba. Yan. So, pagdating naman po sa chapter 24, dito naman ay mai-inlove tayo sa story ni Rebecca at saka ni Isaac, na kung saan talaga makikita din natin sa pamamagitan ng story nila yung pagkilos at sa katuparan ng pangako ng Panginoon. Yan. Kaya naman po, napakasarap aralin ang bawat kabanata ng Biblia. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog na sa ating Panginoon, na samahan niya tayo, turuan niya tayo, itama niya tayo sa pamamagitan po ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit po, Panginoon, sa inyong harapan. Ihanda mo po ang aming puso, ang aming kaisipan, na makita namin, Panginoon, ang mensahe mo, maisabuhay namin ito, Panginoon, hindi po para sa amin, kundi para mapapurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Samahan niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay maranasan namin, Panginoon, at ma-empower kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis chapter 23. Ang sabi po sa verse 1, nabuhay si Sarah ng 127 taon. Alam niyo po ba na sinasabi ng mga scholars and even ng mga commentaries na tanging si Sarah lang yung babae sa Biblia na talagang itinala ang kanyang edad at ang kanyang kamatayan, maging ang ito talaga yung tinatawag na first burial in the Bible. At makikita po natin, kung babalikan natin yung buhay ni Sarah, siya po talaga yung perfect example ng woman in action. Kung saan talaga siya, nakita natin, the way siyang magdesisyon at the way siyang magtrabaho bilang asawa, ay talagang makikita po natin na siya ay matalino, at siya talaga is isa din siya sa mga babaeng nilagyan talaga siya ng label as maganda or beautiful woman. Yan naman po talaga makikita natin, Ano-ano ba yung mga matatandaan natin pagdating sa panghalang Sarah, alam niyo po ba, sinasabi ng Isaiah chapter 51 verse 2 na si Sarah ay tinaguriang mother of Jews. Ang sabi po dito sa verse 2 ng Isaiah 51, look to Abraham your father, and to Sarah who bore you.
For I called him alone and blessed him and increased him. So dito po makikita natin na si Sarah, pagdating sa Old Testament, siya po ay tinatawag na Sarah as a mother of Jews, or Sarah, the mother of Jews. Samantalang pagdating po sa New Testament, mababasa natin sa 1 Peter or 1 Peter chapter 3 verse 6 sa Tagalog. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. So pagdating po ng New Testament, si Sarah po ay tinawag na mother of believers o ina ng mga may pananampalataya. Yan. So ganun ka-remarkable yung buhay ni Sarah, no? Sabi po sa verse 2, namatay siya sa lungsod ng Arba at tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Ayan. Minsan ang tao, kapag sinasabi, ay malalim yan na mananampalataya, ay pastor yan, ay ano yan, matagal na silang mananampalataya. Parang pag ganun yung naging level ng tao, parang bawal silang magluksa, bawal silang malungkot, bawal silang magmukmok, no? Yun kasi yung parang isip ng tao. Pero alam niyo po ba, hindi masama ang magluksa, hindi masama ang umiyak, hindi masama ang malungkot. Kasi hindi ibig sabihin umiiyak is mahina yung pananampalataya. Hindi ibig sabihin na nagluluksa ay mababaw yung kanyang pananampalataya. Hindi po ganun. Kasi tayo na nagmamahal, tayo ay nasasaktan. At napakasakit yung pakiramdam na ikaw ay maiwan or iwanan, di ba? Napakasakit yung pakiramdam na babangan ka ng isang umaga tapos yung kasama mo, yung lagi mong katabi, hindi mo na siya makakasama at hindi mo siya makakatabi. Pero, magkaiba yung way ng pagluluksa ng mga taong may pananampalataya at taong walang pananampalataya. Ganun pa man, kung tayo po ay may nakikita tayo na taong nasasaktan or taong nagdadalamhati, ang sabi po dito sa book ng Romans chapter 12 verse 15, sabi dito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Yan. So, kailangan tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, dapat marunong tayo na makipagsimpatya, no? Kailangan sa kahit yung hindi ka magsalita, yung presence mo lang, ay makaramdam sila ng kagaanan ng kanilang kalooban. Dahil po, kung tayo nasa ganong sitwasyon or merong mga taong ganong nasa sitwasyon, ay kailangan po ay matulungan natin sila na makaramdam na hindi sila nag-iisa. At kung tayo naman yung naghihinagpis, tayo naman yung nagluluksa, ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 15 sa Tagalog version, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. So, sinasabi po dito na kailangan iba talaga yung way natin ng pagluluksa. Yung pagdadalamhati ay iba doon sa mga taong walang pananampalataya. Bakit? Kasi po, tayo ay naniniwala na yung kamatayan ay hindi hangganan, no, ng buhay. Yan. So, sabi din po sa Hebrews chapter 11 verse 13 sa English, all these people were still living by faith when they died. Ang tinutukoy po dito ay si Abraham at saka si Sarah, no? They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. So, makikita natin yung word na foreigners and strangers. So, alam dapat natin bilang mga mananampalataya kung ano yung ating destinasyon, no? Yung ating permanent destination ay hindi dito sa lupa, sapagkat tayo po ay mga manlalakbay lamang, no? Dahil dito sa mundo tayo ay mga foreigner lang, kasi meron talagang lugar na inilaan ang Diyos
para sa atin. Kaya naman po, sabi sa Hebrew 11:16, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Naniniwala po tayo na kung tayo ay mamamatay, merong inilaan ang Diyos na mas magandang city, no? A heavenly one para po sa atin. Sa verse 3 naman po, sinasabi, ngayon iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita siya sa mga Hiteo at sinabi sa kanila, nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan. Kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko. So mapapansin po natin dito yung attitude ni Abraham na sa kabila na siya ay luluksa sa pagpanaw ni Sarah. Dito makikita po natin na sabi dito, iniwan niya yung bangkay, no? At siya ay nakipagkita sa mga Hiteo. Para ano? No? Para ano? Para makabili siya ng lupa na paglilibingan ng kanyang asawa. So makikita po natin dito, no, na even sa pagluluksa ni Abraham, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin, no? Hindi siya nagmumukmok, hindi niya iniasa sa iba yung mga responsibilidad niya. Ganun katindi si Abraham. Ayan, so sabi po sa English, basahin natin, then Abraham stood up from before his dead, yun, and spoke to the sons of Heth, no? Ano natin, Heth, saying, I am a foreigner and a visitor among you. Give me property for a burial place among you, that I may bury my dead out of my sight. Pansinin po natin yung name na Heth. Yung Heth po, ang ibig sabihin ay terror or dread, no? Kung matatandaan ninyo, si Noah, meron siyang 3 anak, si Ham, si Japheth, at saka si Shem. No, si Ham po ay merong ginawang kasalanan sa kanyang ama, kung saan ay nakita niya o tinignan niya ang kahubaran ng kanyang ama at sinabi ito sa kanyang mga kapatid. At dahil doon, nagalit po si Noe or si Noah, nagalit siya. At sa halip, no, na ang maiusal na kanyang bibig ay ang curse sa kanyang anak na si Ham, ang naiusal na kanyang bibig ay ang pangalan ni Kanaan. Yan. So si Kanaan po, meron siyang anak na lalaki, no? Siya ay si Heth. Ayan. So malinaw po, no, na si Heth nakausap ni Abraham, no, na nandoon sa Kanaan habang siya ay naghahanap ng lupang mabibili or habang nakikipag-barter siya sa pagbili ng lupa, is nandito makikita natin yung mga karakter ay connected dun sa ating mga naunang binasa. Okay, again po, dun sa verse 4, sinabi po ni Abraham, I am a foreigner and a visitor. So, yung foreigner po sa Hebrew, sinasabi po na yan ay ger. Ger ang kanyang pagbasa. Ang ibig sabihin nun, alien, stranger, foreigner, or a person living out of his country, no? At meron siyang isang term na visitor. Visitor ang ibig sabihin temporary resident, sojourner, or stranger. Ayan, makikita po natin kung ano yung pagtingin ni Abraham, no, sa kanyang sarili. Alam niya na ako ay foreigner lang dito. Alam ko na ako ay bisita lang dito. Kasi alam niya na merong inilaang tahanan ang Diyos para sa kanya, no? Ayan, ano pa yung sinabi niya dito? Sumagot po itong kausap ni Abraham, and the sons of Heth answered Abraham, saying to him, Hear us, my Lord. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choices of our burial places. None of us will withhold from you
his burial place, and you may bury your dead. So makikita po natin, no, kilalang kilala si Abraham ng mga tao sa Kanaan, no? To the point, ang sabi sa kanya, tinawag pa siya na Lord. Hear us, my Lord. Ayan. At sabi dito, you are mighty prince. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng mighty prince? Yung mighty po, ang ibig sabihin niyan sa Hebrew is Elohim. Or ang ibig sabihin niya, majestic or state lines. State lines, sorry. Samantalang yung prince ay, ibig sabihin ay leader, ruler, chief, prince. Ayan. So, mapapansin po natin, yung pagtingin ng tao, ng mga Hiteo kay Abraham ay isa siyang mighty prince. No? So, makikita po natin dito, matindi yung statement ng mga Hiteo patungkol sa posisyon or identity ni Abraham. Ikaw, paano mo ba kakilala yung sarili mo? Tinitignan mo ba yung sarili mo kung paano ka tinitignan ng iba? O tinitignan mo ba na ikaw yung sa tingin mo ay ikaw? Ayan, sa bagay po na ito ay meron tayong makikitang dalawang interpretasyon. Ang isang interpretasyon ay yung ang tinitingnan si Abraham ng tao bilang isang leader, ruler, chief at prince. Samantalang, or yung tinatawag na nilang might, dahil sinabi nilang mighty, majesty, and state lines. Samantalang si Abraham, ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang foreigner or isang visitor, no? Sa kabila ng sinabi ng Panginoon na iyon ay ibibigay sa kanya. Sa kabilang banda, pwede namang isipin ng tao na sandali lang, 'di ba? Dayuhan lang ito dito. 'Di ba? 'Di ba? Kahit pagkano kakayaman, hindi naman hindi ka naman talaga dito nakatira. Kaya parang pwede nilang ibuli si Abraham, pero hindi 'yun nangyari kasi iba yung pagtingin nila kay Abraham sa pagtingin ni Abraham sa kanyang sarili. Sa kabila ng pagtingin ng mga tao or ng mga Hiteo kay Abraham, makikita po natin dito yung humbleness, no? Makikita rin natin dito yung matinding respeto na binibigay ni Abraham sa mga tao. Kaya sabi po sa verse 7, yumukod agad si Abraham sa harapan ng mga Hiteo. Pagkatapos, sinabi niya, kung payag kayo, narito ko ilibing ang asawa ko, tulungan niyo ako na kausapin si Ephron na anak ni Zoar. Verse 9, na ibenta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Makpela. Sabihin ninyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo para maging akin ito at gawing libingan. Napakaganda yung strategy ni Abraham. Hindi siya nagdirekta dun sa mismong may-ari, no? Yung alam niyang may-ari ng lupain. Sa halip, parang nangangampanya siya dun sa mga tao sa paligid. Ayan, di ba? Alam niyo, kadalasan nangyayari to sa atin eh. Hindi naman talaga tayo automatically, directly na nakikipag-usap doon sa tao talaga na pwedeng magdesisyon. Sa halip, dito pa lang sa baba, parang nangangampanya na tayo, ine-explain na natin sa kanila. Para nga naman kapag kinausap nila yung pinaka-may-ari or pinaka-leader, madidiscuss nila yung sinasabi mo. Kaya kapag nagsabi ka, naintindihan na ito ng totoong may-ari at totoong may karapatan. Matatandaan po natin na itong lupa ng Kanaan ay ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Pero dito makikita po natin sa kabila ng siya ay tanyag, kilala siya, nirerespeto siya, mayaman siya, still si Abraham po yung respeto ibinibigay niya sa lahat ng tao. Hindi niya ito binabase sa estado or hindi niya ito ibinabase sa level ng isang tao.
no? Para sa kanya, yung respeto dapat ibigay sa mga tao ng pantay-pantay. Sabi po sa verse 10, naroon pala si Ephron na nakaupong kasama ng mga kababayan niyang Hiteo. Kaya sumagot siya kay Abraham na naririnig ng lahat ng Hiteo na nagtitipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya, sa harap ng mga kababayan ko ay ibinibigay ko sa iyo ang buong bukirin, pati na ang kuweba, kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Muling yumukod si Abraham, tandaan ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Hiteo. Kaya sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko na doon ang asawa ko. Verse 14, sumagot si Ephron, Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 or 400 pirasong pilak. Pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na ang asawa mo. So mapapansin po natin mula sa verse 10 hanggang sa verse 15, makikita po natin dito yung maayos na pag-uusap nila na kung hindi natin susuriin, feeling natin na very generous din itong mga Hiteo at gusto nilang ibigay ng free yung lupa kay Abraham para mapaglibingan ni Sarai. Pero alam niyo po ba, according sa mga commentaries and even sa mga scholars, no, na mababasa natin, even yung mga preaching sermons, makikita natin na ito palang way ng pakikipag-usap ni Ephron maging ng mga Hiteo kay Abraham pagdating po sa larangan ng negosyo. Ito po pala yung kalakaran ng negosyo nila, no? Akala mo binibigay nila ng free, pero ito yung way ng kanilang negosyo or pagninegosyo. Kaya nung huli, nung sinabi niya po na ang lupa ay nagkakahalaga ng 800 pirasong pilak, sabi niya dito, pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na ang asawa mo. So, nagsuggest na, no? Sinabi na yung kung magkano yung halaga ng lupa. Ayan, sabi po ni Abraham, pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron, kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal at ibinayad niya ito kay Ephron sa harap ng mga Hiteo. Kita po natin dito na hindi yung halaga yung nagmamatter para kay Abraham. Sa halip, ang mahalaga kay Abraham yung kanyang integridad. Mahalaga kay Abraham yung kanyang pangalan. Mahalaga kay Abraham yung kanyang testimony. Tayo ba bilang mga Kristiyano, sa kabila ng napaka-generous yung mga tao sa paligid natin, nakakaya ba nating pangalagaan yung ating integridad or maging yung ating testimony? Kasi mapapansin po natin, no, sa buhay ni Abraham, sa kabila, no, ng kinilala siya, sa kabila ng sinabi sa kanya na ng Panginoon na itong lupa na to ay ibibigay ko sa iyo, no? Para sa iyo to, iyo to. But still, si Abraham hindi niya ginamit yung pangako ng Diyos na yon para maging gahaman. Hindi niya rin ginamit yung sinabi ng Panginoon na yon para kunin yung mga bagay-bagay nang hindi niya pinaghihirapan or hindi niya pinabayaran. No, napakahalaga ng testimony. Alam niyo po ba, merong isang magandang ilustrasyon dyan. At dito po, na isa katuparan, no, yung sinabi ng Panginoon na mapapa sa kanya yung lupain iyon, no? Sabi sa verse 17 to 18, kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Ephron sa Macpela, sa silangan ng Mamre, pati na ng kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid
ng bukid. Saksi ang lahat ng Hiteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Macpela, nasakop ng lupain ng Kanaan. Ang Macpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron, kaya ang bukid pati ang kuweba na dating pagmamay-ari ng mga Hiteo ay naging kay Abraham na at ginawa niya itong libingan. So alam niyo po ba, grabe no? Grabe yung ginawa ni Abraham na kahit ganun katindi yung presyo, no? Kasi ang sabi po talaga ng mga commentaries, napakamahal nung presyo na ibinigay sa kanya, no? Kasi kung mababasa lang po natin yung time po ni David, nung time po ni David na kailangan niyang bumili ng lupa na pagtatayuan ng templo, binayaran niya po yung lupa na yon sa halagang 50 shekels of silver. Samantalang dito kay Abraham ay nagkakahalaga para dun sa paglilibingan ng kanyang asawa ay nagkakahalaga ng 400 shekels of silver. So makikita po natin dito na yung kaparaanan ng Panginoon pagdating sa pagtupad ng kanyang pangako, hindi lang siya literal, no? Hindi lang siya literal. Kaya ang sinabi ni Lord na, ay ito ibibigay ko sa'yo, hindi ibig sabihin na, hindi ibig sabihin lagi na iaabot lang yan sa'yo ng Panginoon. Marahil meron siyang pagpapalain kanya sa larangan ng iyong trabaho, no? So kikita ka ng malaki, and then mapapurchase mo yun, no? May iba't ibang kaparaanan ang Diyos kung paano tutugunan at ibibigay sa atin yung mga pangako niya. Kaya mga kapatid, kung meron tayo na well-off tayo sa mga maraming bagay, tingnan natin yung mga bagay na dapat maging generous naman din tayo, no? Wag lang tayong tanggap ng free, no? Sa halip talagang dumating din tayo dapat doon sa punto na kapag mahalaga sa iyo yung isang bagay, paglaanan natin siya ng halaga, no? Magbigay din tayo. Huwag tayong basta lang, dahil pinangako to sa akin ni Lord, pinangako to sa akin ng nanay at tatay ko. So, wala na tayong ilalabas kasi feeling natin, pinangako yun sa atin, so atin na yun, ng free, no? So, maging patas tayo, pangalagaan natin yung ating testimony, yung ating integridad, the way kung paanong pinahalagahan ni Abraham ang kanyang pangalan. Kaya mapapansin po natin, binayaran ni Abraham ang lupaing iyon sa harap ng maraming tao, no? He is a very wise man, no? Talagang, kumbaga po, kaya kung makikita natin dito, makikilala si Abraham na hindi dahil kanya lang yung mga lupain na yun, kundi dahil sa harap ng mga tao, binili niya yun sa tamang price or sa price na masigit pa dun sa normal na bayaran. Kaya po talagang dapat kapulutan ng aral yung buhay ni Abraham, at tayo po bilang mananampalataya ay mamuhay tayo ng may integridad at magkaroon tayo ng magandang testimony para tayo po ay maging inspirasyon at maging magandang halimbawa sa iba. Ilang po at maraming salamat. Purihin ang Diyos at happy Friday sa ating lahat. God bless us all. Good night.